Pagbigyan niyo po ako at binibilang ko lang yung aming mga kandidato dahil tinitiyak ko na kumpleto at wala pang napasabugan ng Granada. Kaya naman wala po kayo maririnig ng mga ganyan. Yan na po ang kaibahan ng alyansa sa lahat ng mga ibang tumatakbo dito sa halalan na ito. So, yun mga pre, narinig niyo po yun. Yung Pangulo natin tumitingin sa kaliwat kanan, no? Kasi gusto niyong matiyak na kumpleto po sila. 'Di ba? Kasi alam naman po natin na itong kalaban po ngayon ng administrasyon ay mahilig pong gumawa ng masama. 'Di ba? Mahilig po silang gumawa ng masama. Yung iba nagbabanta, yung iba nagpapapatay, 'di ba? So yung Pangulo po natin naninigurado lang po si Pangulong Bongbong Marcos. Ito po yung isa sa bibigyan natin ng reaksyon ngayon. Malay natin baka nag-iingat lang talaga yung Pangulo, no? Alam mo naman, malapit na po yung eleksyon. Puso po yung mga patayan-patayan na yan. Bomba-bomba na yan, 'di ba? Oo, yung kalaban, kampo ng kadiliman, 'di ba? Expert sa pagmumura, pagpatay, 'di ba? Yan po yung kalaban ng administrasyon. So, ito po yun nung bigyan po natin ito ngayon ng reaksyon mga pre. Pero syempre no, bago po tayo magtuloy-tuloy sa ating reaksyon ngayon, meron po tayong meron po tayong Facebook page. Huwag niyo pong kalimutang i-follow yung ating Facebook page. Ilalagay ko po yung link ng aking Facebook page sa comment section. Syempre mga pre, meron din po tayong Timberador. Sa hindi pa po nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para naman maging updated kayo sa lahat ng mga uploads natin. So ayun na nga mga pre, bigyan po natin ng reaksyon itong isang video dito mga pre. Ayan. NBI pinaigting ang cyber patrolling laban sa fake news. Ito po, panoorin po natin yung video. Sinampahan ang kaso ng NBI sina Attorney Harry Roque at Claire Maharlika Contreras kaugnay ng Pulveron video. Una na rin kinasuhan. Sinampahan na si Maharlika. May kaso na nga si Maharlika, nadagdagan pa. Ganon din itong si Harry Roque. Congratulations. Sina Attorney Raul Lambino at dating National Youth Commission. Naku, ang dami. Fake news pa more. Commissioner Ronald Cardema dahil sa pagpapakalat umano ng fake news. Nag-ugat ang kaso noong arestuhin si dating Pangulong Rodrigo Duterte kung saan sinabi ni Lambino na mayroon nang inilabas sa Temporary Restraining Order o TRO ang Korte Suprema para rito. Gayon din ang sinabi ni Cardema sa isang panayam. Para po pag-usapan yan, makakasama po natin ngayon si Attorney Ferdinand Lavin, ang tagapagsalita ng NBI. Magandang tanghali po sa inyo, Attorney. Good afternoon, ma'am. Opo. Tanong ko lang po, ano po yung partikular na kaso ang inihain po natin kina Attorney Harry Roque at dito sa vlogger na si Maharlika? Yes, the NBI confirms that we already filed cases of against Maharlika or Claire Contreras, no? Cases of unlawful use of means of publication for spreading or circulating fake news. Itong inciting to sedition dahil parang hinihikayat na nila to go against the government. At ganun din kay ano. Alam niyo mga pre, ito kahit nasa ibang bansa po ito si Harry Roque at Maharlika, yung kanilang ginagalawan ngayon, ipapaliit na po ng papaliit. Sinisigurado ko po, ito'y aking pananaw. Okay? Siguro bago bumaba si Pangulong Bongbong Marcos bilang presidente ng Pilipinas, nadampot na tong mga to. Sigurado yan. Nakikita ko napapanaginipan ko na Diba? Malayo na ngayon 3 years Baka wala pang 1 taon, wala na. Mabulok na itong mga to sa kulungan. Yan Maharlika. Daming naniwala sa'yo sa ka-fake newsan mo.
Kung talagang nagsasabi kayo ng katotohanan, dapat humarap kayo sa batas. Hindi yung nagtatago kayo na parang daga. Diba? Hindi naman kayo daga. Hindi naman siguro kayo daga, di ba? Tuloy natin. The Attorney Harry Roque, yung former spokesperson, we filed this case of inciting to sedition. No. Also cyber libel in relation to the Libel Act for the libelous or damaging or malicious utterances nila. And then the computer-related forgery against Maharlika for manipulating the video, making it appear that a person, seemingly the president, is snorting itong white powder substance. So minanipulan nila, gumawa sila ng video at pinalabas na ito ay ating Pangulo. Pinalabas na yun yung Pangulo at yun ay totoo. Diba? Plano yun ni Harry Roque. Pero tingnan nyo. Baka ilang buwan lang ngayon, taon. Etong si Harry Roque, ilaglag itong si Maharlika. Yun yung nakikita ko eh. Diba? Kapag nagkagipita na. Very damaging. This is very malicious. At si Harry Roque yung nagpagawa o gumawa. Tapos si Maharlika yung naglabas. Paano na yan? Meron silang utterances na sinasabi nila parang take down the government, go against the government. This is inciting to sedition. Pero attorney, alam naman po natin na currently ito pong si Attorney Harry Roque is seeking asylum mula po dyan sa the Netherlands. Paano po natin siya mahabol? Well, ang trabaho ng NBI is investigation. Base doon sa facts, base doon sa ebidensya. Ito naman ay findings ito ng NBI. Finorward namin ito sa Department of Justice last Monday. So we will leave it to the Department of Justice and the courts maybe on how to go about reaching out to them. Right. And of course, upon your investigation, attorney, natuntun po ba natin kung sino po talaga yung gumawa nitong video na ito? And can we confirm also na ito pong video na ito ay AI generated po? Building AI agents that can speak. May ads lang, wait. Ito ay lumalabas na deepfake, no? At ginawa ito around the SONA last year of the president. May SONA po yung Pangulo noon, tapos sinabay nila sa SONA. Tapos si Sara Duterte po nung time na yon ay nandun po sa ibang bansa. Hindi ko lang alam saan bansa yun, nakalimutan ko na. Basta nandun po si Sara sa ibang bansa. May SONA yung Pangulo. So habang nagsosona po yung Pangulo, nilabas po nila yung video. Diba? Natawa pa nga itong si Harry Roque at Maharlika kasi mas marami daw nanood dun sa video nila, milyon-milyon kumpara sa SONA. Bakit po? Kasi inabangan po ng mga Pilipino yung ilalabas nila Maharlika na video kung totoo ba ito o fake lang. Siyempre kahit ako, yung atensyon ko dun muna sa pulburon video na ilalabas nila kung totoo ba. Kaya napag-alaman, halatang halata na hindi naman po totoo. Diba? Tapos si Sara Duterte nasa ibang bansa. Kasi akala nila, o ni Sara mismo, ito'y aking opinion. Pag inilabas nila yung peking pulburon video na yan, akala siguro nila, o ni Sara, pagbalik niya, siya na yung magiging presidente ng Pilipinas. Diba? Kumbaga, pilingira, di ba? Tuloy natin. At una itong pinost nila at circulate nila around that time to discourage the public from believing in our government. At parang nag-uudyok na sila dito na wag lang maniwala sa gobyerno. And they are under... Kaya nga sabi ni Harry Roque, kaya kong sirain yung gobyerno. So pag sinabi niyang kaya kong sirain yung gobyerno, malamang sa malamang, ang may utak po ng paggawa ng pulburon video na yan, ay itong si Harry Roque. Kasi yun yung gagamitin niya
para masira yung gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. Diba? Galing ni Harry Roque. Kampanting-kampante po sa sarili itong kurimaw na to. Diba? Itong kulangot na to. Kampante. Kasi akala niya, yung kanyang binebenta sa mga Pilipino ay papatok. Diba? Di porkit lawyer ka, mapapasunod mo, mauuto mo yung mga Pilipino. Tuloy natin. Already a lawful authority, a lawful established government. Attorney, ito po bang pagkaso niyo po sa NBI kila Attorney Harry Roque at kay Maharlika ay base po doon sa inyong base po doon sa naging pahayag nung si Kunana na si Attorney Harry Roque nga daw po ang mastermind ng pagpapakalat nitong video, or meron pa po kayong iba pang mga... Wala namang ibang nagpakalat ng video. Si Harry Roque talaga yung mastermind dyan. Tapos naging kasangkapan si Maharlika, ginamit si Maharlika, nagpagamit naman kasi malaki nga yung bayad eh. Diba? Nagpagamit naman ng kupal. Tapos siya yung naglalabas ng video, nagpo-post, tinatapik niya ito, pinapaingay niya ito para maraming mga Pilipino yung maguluhan. Mag-isip na, teka lang, parang totoo nga. Diba? Oh, ganun. Panlilin lang po yung ginagawa nila. Pero ang utak po talaga niyan, ako'y naniniwala na si Harry Roque po talaga. Walang iba. Kasi bakit? May lumabas sa bunganga niya na kaya kong sirain ang gobyernong ito. Kampanting-kampante yung butiti na to. KO! Investigasyon na ginawa to validate this claim. Ang verification namin dito at investigation started last year. Yeah. Pero kung matatandaan natin na itong March 13 lang, may inamin itong si Claire Contreras o Maharlika na siya ang nagpakalat itong pulburon video. Bobo din ano. Pero nakita naman natin na siya talaga yung number 1 na nagpakalat. And then may mga DDS vlogger, bulag-bulagan, na sinundan yung yapak ni Maharlika, naka-fake newsan. Si Harry Roque yung nag-create, si Maharlika yung nag-distribute. Tapos, may mga maliliit, kinagat yun, tumulong din magpakalat. Ang habulin po talaga dito, si Maharlika at Harry Roque. Kung may mga sangaman na habulin, bonus na lang, bonus yun. Di ba? Kasama na doon yung pag-amin or affidavit ng Peebles na nag-appear sa TRICOM. Yeah. May pag-amin siya na ang gumawa nito ay si Harry Roque. Alright. And doon po sa kaso po naman na inihain po ng NBI kila Cardema at saka po dito kay Attorney Raul Lambino, would you know po ang detalye kung na-receive na po itong complaint na ito ng kanilang kampo? Yes, we also filed through our Technical Intelligence Division, no? But this is under the direction of our Director, Judge Jaime Santiago. Itong kaso labang kila Attorney Raul Lambino at kay former National Youth Commissioner Cardema for spreading fake news in relation to Fake news pa. the supposed issuance of TRO. This has caused a lot of confusion at the time. Alright, Attorney, taking this opportunity na rin po para matanong po kayo tungkol nga po dito sa sa gitna po ng issue na ito, no? Kumusta po yung mga cyber patrolling and surveillance laban po sa misinformation, disinformation at ito nga pong fake news? For my people that are trying... Yes, ang aming butihing director, si Judge Jaime Santiago, ay nagbigay ng direktiba sa lahat ng regional at district at investigation offices ng National Bureau of Investigation to continue cyber patrolling regarding fake news or itong mga manipulative news, no, that undermines our government. Okay. Kung kaya't aktibo ang aming regional and district offices, matatandaan natin ang aming Cebu or Central Visayas Regional Office sa pamumuno ni Attorney Renan Oliva ay nakapag-file din sila last, I think, April 10. Tungkol dun sa pagpapakalat din ng fake news. Okay. So, Attorney, dahil nga po sa dami po mga nagkalat po ngayon, mga fake news na yan, saka mga disinformation na lalo na yan, ay are we going to be expecting more cases to be filed by NBI at sa mga mas kilalang mga personalidad sa mundo po ng social media? Yes, ang NBI ay patuloy na magsa-cyber patrol at mangangalap ng ebidensya laban sa gumagawa at nagpapalaganap nitong mga fake news at manipulative news that undermines our government. And I understand, ano po ba yung maaaring kapurusahan? I understand that ito po ay ipapasa sa DOJ at sila po bahala sa kaso. But bilang lawyer po, can you enlighten us po yung maaaring penalty sa mga ganitong klaseng kaso? Ang kaparusahan nito depende sa later on magiging ng appreciation ng court, no? Right. Pero pumapalo din ito sa mga 6 years pataas. Naku. Okay. Alright, sige po, patuloy po kami
Yung mga ano dyan sa Facebook, marami. Nagpapakalat ng fake news, mga maling impormasyon, 'di ba? Para lang kumita sa kanilang reels. Na barya lang naman. Barya lang. Sumasabay sa issue, akala nila joke yung mga ganitong klaseng usapin, 'di ba? Tapos yung kinikita nila barya. Barya lang. Tapos ipagpapalit nyo doon sa fake news, papakalat kayo, mamaya madampot kayo diyan. 6 years yung masasayang sa buhay nyo. Doon kayo sa kulungan mabubulok. KO! Diba? Paano na yun? Sige nga, 6 years. Fake news pa more. Galingan nyo. Congratulations in advance. Ngayon mga pre, pag-usapan po natin itong patungkol naman sa mga yung mga gagawin pa lang ni Hani Lacuna at yung mga nagawa na po ni Hani Lacuna mga pre. Pag-usapan po natin ito mga pre. Ayan. Ospital ng Tondo begins construction of new 6-story buildings. Ayan basahin po natin mga pre. Ito po yung klase ng buildings na gagawin. Ayan Manila, Philippines. The old buildings of the Hospital ng Tondo in Manila will be demolished to give way to a 6-story hospital. Ayan construction of the first phase of the 200 million project officially began on Monday, April 14 with a groundbreaking ceremony led by Manila Mayor Hani Lacuna, Vice Mayor Yul Serbo, and the 2nd District Representative Rolando Valeriano. Ayan the new building will feature the following: ground floor, pharmacy, x-ray, emergency room, and clinics for dental, ophthalmology, OB, gyn, and hindi po gyn bulag Jane. Ano bang tawag dito? Hindi ko kasi alam yung mga kagamitan dyan sa hospital no? And pediatrist. Ayan second floor, 2 operating rooms, basta ito mga pre, itong nakikita nyo sa screen natin, ito yung mga ilalagay dun sa buildings. May sa ground floor, meron, iba sa ground floor, iba sa second floor, third floor, fourth floor, iba-iba po yan mga pre. And then sinisimulan na po. No? Sinisimulan na po yung paggawa ng ospital na to. 'Di ba? Ayan saan naman? Kailan ba 'yung nagsimula? Ayan officially began on Monday, April 14. So sinimulan na po. Ngayon, kung iboboto nyo yung ibang mayor sa Manila, posible na ito mapatigil pag sila ay nakaupo. Project po ito ni Hani Lacuna. Kasi ang kailangan po ng mga Manileño, dapat talaga may hospital. Diba? Para hindi naman magsiksikan. Okay? Dapat talaga may bagong hospital. Ngayon, alam mo naman si Isko, mahilig magbenta yun. Malay mo, mapagtripan. Mukhang magandang ibenta to Malay mo, maisipan niya. Or di kaya maisipan niya, wag nang ipagawa yan. Mahilig din naman ako magbenta Pag natapos yan, ibenta. Diba? Mga ganong, kasi alam naman po natin na itong si Isko Moreno mga pre, ay mahilig pong magbenta. Siya na mismo yung may sabi nga niya kahit City Hall. Bato lang naman yan. Kung nalulugi tayo, benta natin. Kasi yung mga tao dyan sa kumakalam yung sikmura. Ganun nga ba? So, eto na po, sinimula na po ni Mayor Hani Lacuna, and then, bigyan natin ng chance, another chance, kasi maganda naman yung kanyang ginagawa nung siya, at magpasa hanggang ngayon. Nung simula niyang pag-upo bilang mayor, magpasa hanggang ngayon, may mga project po. Hindi po ito nagbebenta ng ari-arian ng Manila. Bagkus, dinadagdagan pa po ito para sa ikakabuti din ng mga Manileño. Diba?
Ito pa mga pre, bigyan po natin ito ng isang ng reaksyon. Basahin po natin ito. Ayan saan na ba yun? Ayan, basahin po natin mga pre. United Muslim Community inendorso si Mayor Hani VM Yol Kong Chua at buong ticket. Ayan basahin po natin. Nagpasalamat si Maynila Mayor Hani Lacuna sa United Muslim Community na binubuo ng iba't ibang grupo ng mga Muslim sa Maynila sa kanilang pag-endorso sa kandidatura ng alkalde, at ito ay dahil sa kung paano sila inalagaan ng punong ehekutibo ng lungsod. So ibig sabihin po, nakikita po ng Muslim community diyan sa Manila na talagang maganda po yung pamamalakad ni Mayor Hani Lacuna. Kumbaga, hindi niya po pinabayaan yung mga Manileño. Makatoliko ka man, mamuslim ka man, o ano bang relihiyon mo, 'di ba? Masaya po sila para kay Mayor Hani Lacuna. Maraming salamat sa opisyal at miyembro ng United Muslim Community sa lungsod ng Maynila sa inyong mainit na suporta at pagtiwala na ipinahayag ninyo sa akin at sa buong Asenso Manileño sa ad ni Lacuna. So nagpasalamat po siya, 'di ba? Ang inyong suporta ay nagsisilbing inspirasyon at lakas upang lalo pa naming pagbutihin ang aming serbisyo at pagtupad sa aming mga pangako para sa maunlad, mas eksklusibo at makatarungang Maynila. Makakaasa po kayo na hindi ko kayo bibiguin. Patuloy po tayong magtulungan para sa ikabubuti ng lahat. Pagtiyak pa ni Lady Mayor. 'Di ba? So, natutuwa po yung Muslim community diyan sa Manila, no? Or United Muslim Community, UMC. Natutuwa po kay Mayor Hani Lacuna. Kasi hindi po siya mahilig magbenta. Tandaan nyo, ito bigyan ko kayo example. Meron kayong bahay. Nasa kusina ka, banda. Sige. Dahil kaldero lang naman yan. Ibenta mo lahat ng kaldero mo. Shellin mo. Ibenta mo yan. Kasi shellin lang naman yun. Diba? Kaldero mo, pinggan mo, ibenta mo lahat yan. Para lang may pambili ka ng pagkain na Jollibee. Kasi nagugutom ka na pag naubos yung Jollibee na yun, naubos yung pera na yun, ano pa ang pagsasaingan mo? Wala ka na Makakapagsaing ka ba sa, sahig? Hindi, wala ka ng kaldero binenta mo na Kaya mahirap pong iboto yung tinatawag na boy benta. Kasi, pansariling interest lang po yung sa kanya Pero yung mga mahihirap, nagagamit niya. Yun yung mahirap doon. Nagagamit po yung mga mahihirap Nagutom daw sila. Diba? So, yun lang po yung reaction natin dito sa artikulo na to. No? Suportahan po natin si Mayor Hani Lacuna para yung mga pinapagawa niyang mga proyekto ngayon, lalo na yung hospital na nasimulan na noong 14 ngayong buwan. Para magtuloy-tuloy po. No? At ang makikinabang naman po dyan, yung mga taga Manila lang din po, di ba? Yan, mga Manileño, di ba? Ganun po kayo kamahal ni Mayor Hani Lacuna. Ngayon mga pre, at bigyan naman po natin ng reaksyon itong isang video dito ni Pangulong Bongbong Marcos na parang nababahala po siya. Tumitingin siya sa kaliwat kanan Tumitingin po siya sa kaliwat kanan, parang may hinahanap siya. Panoorin po natin yung buong video at magbigay po tayo ng kaunting komento patungkol dito. Pagbigyan niyo po ako at binibilang ko lang yung aming mga kandidato dahil tinitiyak ko na kumpleto at wala pang napasabugan ng granada.
Kaya naman, wala po kayo maririnig ng mga ganyan. Yan na po ang kaibahan ng alyansa sa lahat ng mga ibang tumatakbo dito sa halalan na ito. Wala po kayong maririnig ng pagmumura. Galing ni Pangulo, no? Tingnan natin itong isa. Itong isa naman. Ito. Nasa Tacloban po ako. Walang 3 araw, pagkadaan ng Yolanda, pumunta na kaagad ako sa kasama. Pero kung bibigyan po natin ng reaction yung yung sinabi ni PBBM na tinitingnan niya yung mga kasamahan niya kasi baka nga naman may hindi sila kumpleto. Alam mo naman yung kalaban ngayon ay mahilig sa patay-patay, baril-baril, mura-mura, pagbabanta, bomba-bomba. Ganun po sila. 'Di ba? So, hindi po kung ako po yung titingin doon, kung titingnan po natin, i-analyze po natin yung mga sinabi ni PBBM doon. Pwede sa iba maging joke yun. Pero kung titingnan mo yung kalaban, mahilig po sa ganun eh. 'Di ba? Seryosohin po natin yung ganun. Oo, maaari sa iba joke, pero para sa akin po hindi joke yun. Nagpapakatotoo lang si PBBM. 'Di ba? Kasi mahal niya yung mga kasamahan niya. Sinisigurado niya lang na nakarating silang safe. Ganun po. 'Di ba? So, yun lang po siguro yung ating reaction dito mga pre. No? Syempre, bago po tayo magtapos sa ating video ngayon, ayan meron po tayong Facebook page dito, Ballpoint Man 2.0. Ayan syempre mga pre, meron din po tayong Timberador. Ayan sa hindi pa po nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para naman maging updated kayo sa lahat ng mga uploads natin. So, yun lang po muna yung ating video ngayon mga pre. Kita-kits po sa susunod na video.